Blue Ribbon Committee, si Ping Lacson. So yan ang mga breaking news ngayon. Senate re-elects Senate President pro tempore, inimbita ng Senado. O ngayon, nawawala si Bato de la Rosa sa session ngayon. Baga niya, Mr. Maribillas, diniliver na. Sabi ng DOJ, wala pa man daw na wala pa mang confirmation na nag-issue na ng warrant of arrest yung ICC. Pero si Bato po, biglang nag-disappear. That's on the law enforcement authorities to look for him. Siya kasi nagtago noon It's his choice. Ang problema niya, kasi in my case, kasi local courts, applicable yung tulyaw. Ito sabi niya ni Panelo, Supreme Court's new extradition rules anya change game for Senator De La Rosa. Paliwanag ni Panelo na yung extradition proceedings niya will be handled by nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-resume niyo yung sesyon ng Senado mga kababayan sa gitna ng rumors na may kodita. Pero chismis man lang yata yung kodita sa Senado na gustong palitan mga kababayan si Senate President Tito Soto. O na ang sabi, si Alan Peter Cayetano yung gustong ipalit. Pero may mga lumitaw din na balita na si Chis Escudero gustong bumalik. Ngayon, kinonfirm ni Tito Sen ang mga usap-usapan of another ouster move against him. Pero sabi niya, common story niya yung mga ganyang usapan. There are one or two stories niya about someone talking to others, that's all. As for me, I leave it up to our peers. Sabi ni Tito Sen. According to the Senate leader, they did not discuss how many were involved in this latest challenge against him, as the alleged plotters would just deny it anyway, anya. Pero as of this time, siya pa rin yung Senate President. At nakabalik na rin mga kababayan bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, si Ping Lacson. So yan ang mga breaking news ngayon. Senate re-elects Senate President pro tempore, Ping Lacson as Blue Ribbon Committee Chair. Una na, si Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian also announced that there will be no budget hearing on Friday to allow for the resumption of the Blue Ribbon Inquiry on the flood control scandal. Ang sabi, imbitado si Saldico pati si Martin Romualdez, inimbita ng Senado. O ngayon, nawawala si Bato de la Rosa sa session ngayon. Baga niya, Mr. Maribillas, diniliver na. Sabi ng DOJ, wala pa man daw na wala pa mang confirmation na nag-issue na ng warrant of arrest yung ICC. Pero si Bato po, biglang nag-disappear. Sabi ni Bato, hindi siya natatakot. At challenge niya kay Trillanes, make my day, Mr. Trillanes. Kahit sumama ka pa niya sa pag-serve, magpusa sa akin, nowhere to be found si Bato de la Rosa. Hindi na nag-attend ng session. Sabi dito sa report ng Inquirer, where is Senator Bato? Former top cop turned lawmakers Senator Bato de la Rosa is no-show in today's Senate session. Among the absentees include Senators Juan Miguel Zubiri, Camille Villar, and Chis Escudero. Wala po. Nawala yung angas niya, Bato de la Rosa. Ito kasi si Boyeng Rimulya, Ombudsman Boyeng Rimulya. Hindi man dapat siya yung nag-announce niyan. Biglang nag-announce po sa DCRH, yung may programa yata sila doon sa DCRH, mga kababayan, in-announce na per information na niya na natanggap ko, naglabas na ng ICC warrant laban kay Bato de la Rosa. Yan tuloy, nag-disappear bigla si Bato de la Rosa. Hindi na nag-attend ng sesyon. At malamang sa malamang, nagpapasiguro to. Baka niya talaga mayroon na. Pagpunta ko sa Senado, may sasalubong na lang sa akin na taga-Interpol. Nag-coordinate na sa PNP para iserve yung warrant of arrest. Tulad kay Digong, diretso pong na-deliver sa Dahig. Biglang nag-disappear si Bato de la Rosa. Ngayon, may advice sa kanya si Ping Lacson. Pero sabi ni Ping, hindi niya para magtago kasi si Ping nung na-wanted siya sa kasong Daser Corbito double murder case. Panahon ni GMA, nag-disappear din si Ping Lacson. Lumitaw nang wala na si GMA sa poder. Nagtago si Ping Lacson. May advice daw siya
Kay Bato de la Rosa, pakinggan natin. Ito. Criminal charges because sa kanya something novel. Kasi yung ibang mga kaso ng senador, including myself, dito lang, local courts. But this time around, this is more challenging for him kasi international criminal court. Well, marami sanang how to go about yung pagharap niya. Kasi I think he knows it naman kasi galing naman sa PNP. But yung my own personal experience or experiences, gusto ko ibahagi sa kanya para lang not for anything but within the bounds of the law and rules ng International Criminal Court. Hindi pa naman siya nakadecide kung magtatago kung mag-decide siya magtago, tuturuan ko siya kung paano magtago. Joke lang. Anyway, that's on the law enforcement authorities to look for him. Siya kasi nagtago noon It's his choice. Ang problema niya, kasi in my case, kasi local courts, applicable yung Tulyao versus Miranda. And in essence, sinasabi doon, even if the respondent is not under jurisdiction, legal jurisdiction of the courts, pwede pa rin mag-file ng mga pleadings. In this case, it won't apply. So hindi under, so yung kanyang warrant of arrest will stay, probably pwedeng ma-archive, but nandun yun. In my case, while I was on the lam, nakapag-file ako ng mga pleadings which led to the dismissal of the case that I was facing at the time. Limited kasi yung Constitution is very clear on the matter. First, kung less than 6 years yung penalty, may immunity from arrest when Congress is in session. Yun ang mga limitations. Kaya kung hindi in session ng Congress, hindi maabil yung immunity from arrest. And yun nga, 6 years or less. But we in the majority, support the pronouncement of the Senate President na as long as he is in the Senate premises, at least man lang yung courtesy na wag gawin dito yung arrest. Well, if it comes to that, then we will have to tackle it, and probably kanya pa rin call yun but he can stay in the Senate premises forever. Doon na sa titira. Something has to give way then. The fundamental law of the land will prevail. Kasi very clear naman doon na hindi lahat ng offenses, alleged offenses, hindi lahat ng crimes covered ng immunity from arrest. O ngayon, yung mga legal experts po, yung mga abogado, normal naman yon sa mga abogado. Kaya kailangan may judge talaga. Iba-iba yung posisyon, iba yung pananaw. Pag kaalyado ng mga Duterte, tulad ni Panelo, extradition po. Pero pag sa kampo, mga kababayan ng prosecution, hindi kasama yung extradition kasi sabi ni Atty. Conti, ang pwede niyang gawin is sumurrender. Ito sabi niya ni Panelo, Supreme Court's new extradition rules anya change game for Senator De La Rosa. Paliwanag ni Panelo na yung extradition proceedings niya will be handled by a regional trial court where the person sought either resides or whether the central authority office is located. Madaling sabi, mga kababayan, dadaan pa sa matagal na proseso. Iba naman yung sinasabi ni Atty. Conti at yung mga ibang legal luminaries. Pero sa DOJ, palabas na rin po sila. Although wala pang confirmation na may warrant of arrest na talagang pinalabas yung ICC. Sabi mismo ng DOJ kanina. Pero may dalawang options daw. Yan surrendering Bato to ICC also an option aside from longer extradition, sabi ng DOJ. Bakit pa patatagalin? Kung ako, yung advicean ko na, kung ako nasa DOJ, sumurrender na lang po si Bato para tapos na agad. Makita na niya may reunion na, matupad na yung kanyang dream na nagka-reunion daw sila, nakita sila uli ni Tatay Digo. Yun ang kwento ni Bato de la Rosa. Kasi daw, pinagbigyan yung interim release. Denied yung interim release. So malamang may twist yung dream ni Bato. Hindi interim release ni Digong, kundi dahil sa warrant of arrest niya. Pero just the same, na natupad yung kanyang pangarap na sila magkita uli. Yun ang importante doon kasi mahal na mahal niya si Digong. Dapat ganon.
voluntary surrender na lang. Wag na niyang patagalin pa. Anyway, kung naniniwala siyang hindi siya nagkasala, di mapapadali yung trial at promulgation na pag pumabor sa kanya, mapapawalang sala sila ni Tatay Digong niya. Di ba po? Kaysa patagalin pa po ang proseso. Sabi dito ni DOJ Chief State Counsel Dennis Chan, after Executive Secretary Lucas Bersamin said De La Rosa will not be automatically surrendered to the ICC. To close the door on one option and just focus entirely on extradition is limiting the state's discretion, sabi po ni Chan. Chan noted that under Republic Act number 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, in other crimes against humanity, the Philippine government has both extradition and surrender options. Meanwhile, Prosecutor General Richard Anthony Fadolion said that while there are two options being considered, the Philippine government is inclined to comply if a request will be made. I believe we will have to comply, sabi po niya. Kaya biglang nag-absent si Bato de la Rosa. Nawala yung angas niya. Yung pag-amon niya kay Trillanes. Make my day, Mr. Trillanes. Yan si Bato. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sabihan mo. Sige ka lang, ngak-ngak dyan ng ICC. Sige. Go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magkusa sa akin. Ngayon, biglang nag-disappear si Bato. Sabi pa niya, hindi man daw siya natatakot na maaresto. O ngayon, sabi ni Atty. Cristina Conti, surrenderan niya at hindi extradition ang proseso ng pag-turnover kay Bato de la Rosa sa ICC. Conti clarified that an ICC warrant of arrest is an international warrant, not a foreign one, and is recognized by all ICC member states in cooperating jurisdictions. May bisa ang isang international warrant sa lahat ng teritoryo na kikilalanin ito. She outlined the key steps under the Rome Statute, including the issuance of the warrant by the ICC pre-trial chamber, its transmission to member states, the local arrest following due process, in the eventual surrender of the accused to the ICC, a detention facility, once identity and procedure are confirmed. Although the Philippines withdrew niya from the ICC in 2019, Conti noted that the court has ruled it retains jurisdiction niya over crimes committed while the country was still a member. Kailangan pa rin nating mag-cooperate, sabi po niya. Magkaiba niya yung surrender sa extradition because the ICC is not a state. Ang extradition na niya usapin sa pagitan ng mga bansa. Ang surrender isang forma ng cooperation sa ICC na isang international court. Yung paliwanag mga kababayan ni Atty. Cristina Conti, parehas ng paliwanag na ni Dean Santa Maria. And I think mas kapanipaniwala, malinaw at akma ang paliwanag ni Atty. Cristina Conti at ni Dean Santa Maria sa issue ng halimbawa, totoo na yung warrant of arrest nilabas na ng ICC laban kay Bato de la Rosa. Ito po, iparinig ko sa inyo yung discussion ni Dean Mel Santa Maria po tungkol sa extradition rules. Extradition, may epekto ba ito sa kaso ni Duterte sa ICC? Nakalagay ba sa mga alituntunin ng Korte Suprema ang ibig sabihin ng extradition? Yes, the extradition means the removal of an extraditee from the Philippines with the object of placing them at the disposal of foreign authorities to enable the requesting state to hold the extraditee in connection with any criminal investigation directed against them or for the execution of a penalty imposed under the penal or criminal law of the requesting state. Asimplihin po natin, ang extradition, ito po ay proseso para tanggalin sa Pilipinas ang isang extraditee para mailagay siya sa jurisdiction ng requesting state tulad sa humihiling na estado. Or tayo pwedeng humiling sa mga foreign country kung nahandoon yung tinatawag na fugitive from justice na nagtatago, na alam natin na gumawa ng krimen dito, kung pwedeng ibalik nila sa atin. Para po harapin niya yung trial or investigasyon doon sa request
requesting state or vice versa para po harapin niya dito sa Pilipinas. At doon sa mga alituntunin na ngayon na nilabas ng Korte Suprema, dapat palang ihain ito sa lokal na korte. Tsaka magkakaroon ng parang trial at pwede pong umakyat sa Korte Suprema kung kinakailangan para humingi ng injunction. So matagal siya. Kaso dito. May proseso before po natin i-surrender dun sa requesting state yung tinatawag na extradite. So hindi basta-basta na lang kukunin at uhulihin. Ano naman ibig sabihin ng extradition treaty? Extradition treaty means a bilateral agreement between the Republic of the Philippines and a requesting state, or a multilateral agreement to which both the Philippines and the requesting state are state parties. Trans-governing extradition. Parang natulig ako dun sa word na state. Puro state Puro state. Ang extradition treaty, isang kasunduan sa estado, bansa. sa Pilipinas at isang Yan ay ICC, hindi man po state. Estado, o kaya isang pangkalahatan o pangmaramihang kasunduan na kung saan ang Pilipinas at mga humihiling na estado ay partido doon sa kontratang iyon. Estado, state, state, state. So therefore, pwede bang extradition treaty between ICC Yun. at saka the Philippines kung iyan ang ating pagbabasihan? Hindi po. Ano naman mga pinakamahalagang mga katagadyan dyan? Ano Hindi bang estado yung requesting ICC? state? Again, kasi it's a relationship between a requesting state at saka requested state. Ang pinakamahalagang dapat malaman nila dito din, pag sinabi po kasing state or estado, yun po ay nangangahulugan na bansa yung nagre-request sa atin, Correct. isang bansa, or yung pinagre-requesta natin, bansa din. Ito ay kontrata or tratado between two countries. Punta tayo sa ICC, ang International Criminal Court na ginawa ng Rome Statute. Ito ba isang bansa? Hindi din. Ito ba ay isang tinatawag nating requesting state? Hindi din po. So ano yung ICC yan? Isa siyang international institution or court. Institution or court. Pero Hindi hindi po bansa. siya isang bansa na may sariling gobyerno, may mga inhabitants, may territory. Ito ay isang court, ang ICC. Hindi ito isang bansa. Ayun pala. Ano ang epekto nito ngayon? Professor Jen Reyes of Constitutional and International Law. May International epekto law po, ba ito? expert. Itong tinakda at ginawang alituntunin ng Korte Suprema patungkol sa extradition sa kaso ni Duterte sa ICC at saka sa mga kaso nung maaaring masangkot doon sa kaso ni Duterte sa ICC na di umano'y baka Tulad ni Bato. ma-issue na ng warrant of arrest. May epekto ba ito? Isang malaking wala. Bakit wala? Dahil nga po, hindi gino-govern ng bagong Walang rules epekto on yung Supreme Court decision proceedings sa extradition. ang mga kaso na isinampa sa International Criminal Court. So, ibig sabihin ng tratadong ito between states at hindi between institution. Tama Or din. not between a state and a court. Wala, hindi pala kasama. State and So, the court ang tanong siya. ko naman sa'yo, Jen, Or institution, kung hindi state applicable and state. yung alituntunin na bago, ano ang batas na umiiral para maging base ng pagwawarrant of arrest sa mga di umano'y baka masangkot na at mapadala na rin? Tulad ni Bato. Sa dahig. Meron po tayong domestic law, yung Republic Act 9851, Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and other crimes against humanity. At ang Section 17, anong sinasabi na? In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state
Yan, Section 17, mga kababayan. Court. So therefore, itong Republic Act 9851 ang umiiral na batas kung ang dalawang panig ay estado at institusyon kamukha ng korte, sapagkat nakalagay mismo sa batas if another court or international tribunal. Malinaw pala. Malinaw. So kung gustong isama ang mga international courts, pwede palang isama. Pero dahil doon sa rules ng Supreme Court, state lang yun sinabi, pang state lang siya. Ibig sabihin, Andrew, kung ninanais at nilayon ng Korte Hindi Suprema sakop na gawing parang kamuka ng sa desisyon ng Supreme Court sa extradition, na isama na rin doon ang relationship or agreement between a state and a court or institution, napakadaling ilagay. Isang linya lang yun pero hindi ginawa ng Korte Suprema. Kita At mo? inanatili ang ibig sabihin ng extradition ay isang kasunduan between state and a state. To be more precise, a requesting state. Ano ba ang ibig sabihin ng extradition? May epekto ba ito? Sa kaso ni Duterte sa ICC, nakalagay ba sa mga alituntunin ng Korte Suprema ang ibig sabihin ng extradition? Yes, the extradition means the removal of an Ayun na po, naulit lang. Yung claim po niya, applicable daw. Claim ni Panelo, malabo po, hindi applicable. Mas na malinaw itong paliwanag, mga kababayan, ni Dean Santa Maria. Kaya pag lumabas na po yung warrant of arrest, totoo na talagang lumabas kasi wala pang confirmation po. Sabi ng DOJ, wala pa man niya kaming information dyan. Wala pa man sinasabi. Ang pwedeng gawin talaga po ni Bato de la Rosa, sumurrender para matapos agad po yung trial. Pasalamat nga po sila kasi binibigyan sila ng due process. At kung halimbawa makonvict sila ni Digong, walang death penalty. Pero yung mga biktima ng crimes against humanity, sentensyado agad-agad po without trial. Nakita ninyo? Yung sentensya na ginawa nila, mga kababayan, sa pamamagitan ng tukhang death penalty po yung sentence. Walang trial, walang due process. Kaya mapalad sila, binibigyan ng due process. The benefit of trial ay defend nila yung kanilang sarili. Pagkatapos, masama pa rin ang loob ng mga Duterte, ni Bato de la Rosa, pati ng mga DDS. Paano sasama yung loob ninyo na binibigyan kayo ng due process? Tama pa? Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas, on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.